Ito ho, paninindigan daw ho ni Attorney Amando Berhil Ligutan yung kanyang post at hindi niya raw po buburahin. Yung kanyang social media post. Ito sa kabila ho ng naunang pahayag na po, di ba, ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na maglalabas ho siya ng ruling o desisyon sa Lunes at may mga pahayag na ho at paramdam na itong si Senator Chis Escudero na meron pong lumalabag at base po sa kanyang pag-utos na i-monitor ng Clerk of Court, meron na pong isang kampo o isang panig ang talagang napagalaman na lumalabag ho dito sa kanilang Rule 18 ng impeachment rules. Pero ito ho, ay sabi ho ni Attorney Ligutan ay kanyang paninindigan at hindi raw po niya buburahin yung kanyang social media post tungkol sa pagbabawal ng misleading questions sa paglilitis. At giit niya ay wala raw bad faith, walang mali siya at wala rin siyang binabanggit na pangalan sa kanyang pahayag. So parang ang nagpaparamdam at nagpapahiwatig itong si Attorney Ligutan na siya po ay handang makipagmatigasan dito po kay Senator Chis Escudero. O baka naman pagdating sa Lunes, pag iyan ay nireprimand o pinagalitan, baka bigla kang titiklop, Attorney Ligutan, ha? Ngayon, medyo matapang ka dahil wala pa ho yung desisyon. Pero ito, pakinggan ho natin. Ito hong binabanggit ni Attorney Ligutan at nakusan, wala raw ho siyang nilabag. Wala raw siyang ginawang masama. Ito, panoorin ho natin mga kababayan ang kanyang sinasabing paninindigan at hindi niya raw po buburahin yung kanyang social media post. Ito, panoorin natin itong si Attorney Ligutan. Hindi niyo buburahin yung post. Why would I? Buburahin ko ba? I mean, hindi po allowed ang misleading question. Hindi ko yan buburahin kasi yun po yung nakasaad sa ating rules of court. Buti sana kung I name somebody. Buti sana if I said this is regarding this. Even that, kung pwede pang i-argue na there's nothing wrong with that. Basahin nyo yung posts. So in other words, attorney, di subjudice sa'yo? For me, hindi. Kasi nga, nag-timing yung paglabas ng post. that's a problem. That's a problem. Like what I said, kung pwede ako mag-post anytime, 24 hours a day, I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of court. So Walang bad faith, walang malice. It's just like saying 1 + 1 = 2. At that particular time, inside an impeachment case. No misleading question is allowed is as true as the sun rising from the east and setting at the west. 1 + 1 = 2. There's nothing illegal about it. So But you're attorney, how saying did you that feel that you were not given a chance to explain your side during the court proceedings? I felt nothing. I don't feel any regrets. I'm not guilty of anything. Even without me explaining, my post will explain itself. Yan po ang pahayag ni Attorney Ligutan at yung uso, gumagano-gano pa. Yung uso. Pero dito ho ay parang nakikitaan ng parang pagka-arugante itong si Attorney Ligutan, mga kababayan. Alam nyo kung sa ibang abogado ho yan napakasimple lang ho, di na mag-apologize na lang at sorry, baka kung may tinamaan man o ano man, di ba? Pero dito ho, sabi ho niya, wala raw pong mali siya. Giit niya ay nagbahagi lamang daw siya ng prinsipyo sa batas at walang masama sa kanyang ginawa. Tapos pangalawa, wala raw po siyang binanggit na pangalan. Sinabi niyang zero o wala siyang tinutukoy na individual sa kanyang post. Ayon. At sabi niya, reaksyon niya sa mga tinamaan, sinabi niya na kung may tinamaan man po, sorry, ngunit tuloy ang kanyang pasya. Nagwag daw pong burahin ang post. At para sa karagdagang detalye kanina, di ba, binabagit nga ho, mga kababayan, ay sabi niya, wala raw siyang mali na ginawa. At pero alam niyo ho, dito, merong
may Rule 18. At yan nga ho, yung mga sinasabing dapat na iwasan daw po no na mga lahat po na may kinalaman dito po sa impeachment ay dapat po iwasan, 'di ba? Kaya nga ang sinasabi nga ho ni Presiding Officer Chis Escudero na kanyang pinayuhan na yung magkabilang panig daw, yung depensa at ang prosecution, na kumuha na kayo ng sarili nyong spokesperson na labas na hindi abogado at hindi aktibong kalahok dito po sa impeachment trial, 'di ba? Kasi hindi pa pwede nga ho mga kababayan dahil sa meron pong ipinatutupad na panuntunan sa impeachment. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan at ulitin lang ho natin itong naging pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero at para mamaya ay talagang hihimayin natin ng husto itong isyong ito. Panoorin natin, ito pong si Presiding Officer Chis Escudero. I asked the clerk of court to monitor the public statements of the counsels of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times. And in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday, perhaps, after taking advisement the manifestation of the counsel for respondent. O yan po, no, ang pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero at na kung saan ay parang nagparamdam na ho at nagbabala dahil sa mga pangyayari ito at nabuksan po ng Depensa Council ng yung mga sinasabing ganitong paglalagpas paglampas po sa hangganan ay maglalabas na po ng ruling at desisyon sa Lunes. Ito pong si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. At sabi niya, inatasan niya raw pala yung clerk of court na i-monitor lahat at tingnan, bantayan yung mga pagpapa-interview at yung pag-discuss sa sa publiko yung issue po diyan po sa impeachment. Ito ho, sinilip ho natin ito hong Rule 18 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial. So ito ho, at may tinatawag silang sub judice o gag provision. Ito ho, anong sinasabi ng Rule 18? Kasi nabanggit ho ito ni Senator Chis Escudero. Ang mahalagang bahagi nito ay nagsasaad na ang presiding officer. So mismong si Senator Chis Escudero ay bawal din ho at mga miyembro ng Senado. Yung mga senator judges ay dapat na umiwas sa paggawa ho ng mga public comments o disclosures tungkol po sa merito ng nakabinbin na impeachment trial. At ang parehong restriction ay ini-apply din sa prosecutors. Yan sila ligutan. Bawal ho yan, pati mga kongresista. At sa impeached person at sa kanilang respective counsels and witnesses. So, bawal ho. Ulitin ko, senator judges at yung house prosecutors, impeached person, defense counsel, prosecution counsel at witnesses. So, ano ibig sabihin ho nito ng gag order, mga kababayan? So, ito ho ay nangangahulugan na bawal nang magsalita tungkol sa impeachment kahit kailan habang tumatakbo ho itong trial. Ang ipinagbabawal yung public comments or disclosures na tumutukoy po sa merito ng pending impeachment trial. Halimbawa, iba yung pagsasabi ho sa media kung bakit dapat manalo ang prosecution. Nako, nadalaso natin narinig yan sa mga house prosecutor na wala na, lumiliit na ang mundo ni VP Sara Duterte. Talagang sigurado na siya makakonvict. Siguro na papanood niyo naman sa mga sa mga interview
nga talang ganon, tahasan ang pong sinasabi ho nila. Yun ho nakalagay ho, bawal pala ang pagsasabi sa media kung bakit dapat manalo ang prosecution. Tapos yung pagdideklara na nagsisinungaling ang isang witness. No, di po ba? Tapos, gayon din ho yung paglalabas sa publiko ng ebidensyang hindi pa inihaharap sa impeachment court. Bawal din ho yan. At pagkukomento kung guilty o innocent ang respondent. Ngayon nga ho, binabanggit ho, di ba? Pagkatapos ho ng trial at, di ba, yung alam ba, kung anong araw man yon, bigla ho may papa-interview, di ho ba? Mula po sa prosecution na guilty. Guilty si BP. O sa ganito, dahil sa sabi ng COA, etc., base sa kanilang testigo. So, bawal pala ho yun pagkakomenta. Bawal mag-comment kung guilty o innocent ang respondent. At paglalabas din ng confidential o substantive matters ng proceedings para impluensyahan ang public opinion. Ayun. Kasi isa ho rito mga kababayan sa nilalayon ng impeachment court, kaya may mga ganyan ho na na pagbabawal at paghihigpit tulad po sa Rule 18 na ito, para kasi ang iniiwas ho rito ng korte yung trial by publicity na mangyari. So doon po inililis at iniiwas po na mangyari. Kaya ganyan pinaghihigpitan. Kasi ayaw ho ng na mahirap naman kasi, pero bagamat ito hong usaping ito mga kababayan, parang halong politika ho ito At meron din sa mga panuntunan sa korte, pero dapat ho sumunod ho itong lahat Kaya ang pinakamainam mo siguro ay magtalaga na ho sila ng kanilang spokesperson, halimbawa yung sa depensa. Kasi sa depensa ang napipilitang sumagot din ho dyan si Attorney Michael Powa. Tapos sa prosecution naman, kanya-kanya lahat mga pa-interview, mga abogado, private prosecutor, tapos yung mga kongresista na bahagi po ng prosecution, yun din po nagpapa-interview rin ho mga kababayan So dito ho ay ang pinakamainam, kaya nag-suggest na po itong si Presiding Officer Chis Escudero na mag-appoint na kayo ng sarili nyong mga spokesperson na hindi aktual na kasama dito ho sa impeachment trial. So yun ho ang pinakamainam para maiwasan ho itong sinasabing paglabag sa Rule 18 na may kinalaman sa sub judice at again din po yung parang pinaka-gag order. Yun po. Pero ewan ho natin pero narinig ko sa panig po ng depensa si Attorney Michael Powa, ang sinasabi ho nila ay naghahanap na raw po sila ng kanilang ng kanilang magiging spokesperson dito po sa impeachment na hindi po kasama dito po sa nasabing aktual na paglilitis. Ganyan din po sana yung sa panig po ng prosecution maghanap na rin sila na mga magiging spokesperson na hindi po direktang kasama sa paglilitis para mas maganda maliwanag din at malaya rin po makapagsasalita, di po ba? At wala ko silang alalahanin na sila po ay may nilalabag dito sa Rule 18. Yun ho. At para maging patas, alam niyo ho mga kababayan, pero ngayon parang lumilitaw. Ito ho yung mga aktwasyon, yung galaw ho nitong sina Atty. Kapunan at ito katulad itong si Atty. Ligutan. Talagang kung sa bagay, kasi alam niyo naman kombinasyon ito ng politika at yung sa mga panuntunan sa korte. Kasi kinakailangan ho kukunin mo yung atensyon ng publiko at parang palalabasin mo na matatalo na yung kalaban. Parang ganon ho mga kababayan. Pero sa kabilang banda, yung iba naman lalong naiinis at nagagalit po sa prosecution. At tumatagos po yan hanggang sa gobyerno, sa administrasyon, na alam naman natin yung kung sino yung kanilang kakampi. So lalo hong lumalaki ang agwat ng pagkakawatak-watak ho ng mga Pilipino dito po sa isyong ito. Kaya nga ako, personal ko pananaw rito,
sana ho sa lalong madaling panahon ay tapusin na kaagad itong paglilitis na ito. Dapat nga ho, wag na ho umabot ng sa susunod na taon eh. Kasi habang tumatagal ho, mga kababayan, ay talagang lalong lumalaki rin ho yung agwat ng pagkakawatak-watak ho ng mga Pilipino eh. Kasi ngayon sa mga nakaraan ho, naka-15 araw na paglilitis, hanggang sa ngayon wala pa rin nung napapatunayan na dito ho yung sa pinakahuli, yung mga tanong na yung pera ba na sinasabi na confidential funds at intelligence funds, meron ka makatunayan na ibinulsa ng Vice Presidente. Sabi ng COA auditor, wala po. Wala silang ebidensya na sangkot sa anomalya, kung ano man, pero mayroong irregular na ibig sabihin sa tingin nila ay may mga hindi tama. Pero hindi po ito pinal. Hindi pa ito pinal na doon titigil, tapos na. Kasi pwede hong mag-hain po ng motion. Tapos yung may mga tanungan din ho na parang hindi ho nabigyan ng pagkakataon ng OBP at DepEd na maipaliwanag, maibigay po yung kanilang panig. So ganun ho, naglilalabasan ho mga kababayan at parang lalong na pag napapanood ho ng mga sumusubaybay ho rito, parang doon ho, depende ho sa kanilang kinakampihan. So lalo hong lumalaki po yung agwat, di po ba? Kayo ho, ano masasabi nyo rito? At tingnan ho natin yung tigas ni Atty. Ligutan, no? Sabi niya, hindi niya raw buburahin. Pag sinabi ho kaya ng presiding officer na burahin yung mga social media post ng mga prosecutor o sa depensa, sabi niya pa rin kaya na, hindi ko buburahin niya, mag-resign na lang ako. Yun ho. Abangan ho natin mga kababayan. Pero kayo ho, ano masasabi niyo rito na parang talagang medyo sabi natin, medyo parang may halong pagka-arugante, di ba? Hindi, wala akong ginawang masama dyan. At ang sabi, yung post na raw ho yan, parang nataon lang. Natapat lang daw ho. Dito po sa binabanggit niya na yung wala raw ho siyang tinutukoy eh. Kasi 'di ba ang binabanggit ho mga kababayan parang sinasabi niya ay nataon lang. Nataon lang ho na kung saan yung ang sabi niya pertaining to the kung kanino man wala raw siyang tinutukoy o pinatutungkulan. Tungkol sa impeachment Tapos bahagi ka ng impeachment trial, yun na yun, bagamat hindi pinangalanan. So, kayo ano masasabi niyo rito sa pahayag na ito ni Atty. Ligutan, mga kababayan? At siguro, aabangan ho natin kung ano magiging desisyon dito ng impeachment court. Bagamat nagparamdam na po si Senator Chis Escudero na ang sabi niya, meron talagang may lumalabag sa Rule 18 ng isang kampo. Ano hula niyo mga kababayan? Kasi may mga umuulan yung prosecution, yan. Yan ang madalas na magpa-interview at nagsasabi na ganito, guilty na si BP Sara o ano naman. Abangan ho natin mga kababayan. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, paki-like at i-share itong ating channel para mas marami pa makaalam sa ating mga isinasagawang komentaryo at pagtalakay dito po sa mga mainit na issue dito po sa ating bansa. Sundan nyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar, at yung isa pang page na Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.